Okay, let's listen in. Ombudsman ng immediate preventive suspension. Ang mga sinampaw nating kaso sa kanya ay yung criminal po is yung violation ng Republic Act 309 or ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At syempre yung grave misconduct, oppression and abuse of authority. Marami po, makikita nyo na lang. Okay. Pinag-aaralan po ng ating kampo. Yan po ang pinag-aaralan. So, explain natin dito yung kabilang side ng storya. Kasi alam naman natin na lahat tayo hindi, or most of us already has an opinion kay Norman Mangusi and the fiction of Francis Leo Marcos. Pero gusto ko lang sanang maintindihan nyo na whether it's good or bad opinion, that's you are entitled doon. Pero siya din naman may mga entitlement siya na kailangan natin maintindihan to balance things out. Ngayon, isang reklamo kasi kay Mangusin is marami daw siyang mismong si Attorney Kalinisan din ang nagbibintang sa kanya na marami siyang nagoyo na OFW. To the extent, to the number of that, we have to verify that first. Okay, let's say nasa 10 or 20, marami yon, di ba? Kailangan pa rin natin tignan isa-isa yon kung yung mga claims ba nila ay legitimate na niloko sila. The only way of determining that is through the courts, okay? Pero ako, buo na yung opinion ko kasi pagdating sa mga OFW na, well, nagtiwala kay Manong Norman once upon a time. Kasi palagay ko, ang importante sa pagiging social media personality, not just an influencer, but a personality na lumalabas sa social media is the trust nung nanonood sa'yo. So, maraming hindi na nagtitiwala sa'yo, mahihirapan talaga. Now, pero, meron kasing tayong tinatawag na reputational harm. Ang tanong na lang dito, siguro, para sa akin, ma-justify niya ba dito sa pagkakaso niya, yung treatment ni Kalinisan sa kanya, was it justified or hindi, di ba? Kasi kung sa point ni Kalinisan, parang ang nangyari lang naman doon, in my opinion, is righteous indignation. So sa kanya, medyo nakikita ko yung kung bakit naging ganon. Pero the rest of the press con, medyo hindi ako agree doon. Kung kunyari, yung nakipag-away siya doon, di ba? Hindi ako agree doon. Sana it was na-prevent yon. But, nangyari na eh. Wala na tayong magagawa doon. Pwede tayong magkaroon ng negative opinion, pwede tayong magkaroon ng positive opinion doon. Ang pinopoint ko dito, mga lods ko, kailangan balance yung tingin nyo dito. Tignan nyo yung objectivity ng batas and kung ano yung madideduce at mai-induce nyo doon. That's the only way you can use logic here. And that's the only way you can do real critical thinking dito sa mga ganitong bagay. Kasi, pansin ko, pag negative yung opinion ng isang tao over dito or hindi parehas ng opinion, galit-galit agad. Huwag ganon, okay? Lahat tayo siguro may opinion na about kay Norman Mangusin, pero ang wini-wish ko lang sana is balansehin natin. Tuloy natin to ng konti, tapos pumunta tayo dun sa post ni Ramon Tulfo. Let's go. Ng ating kampo kasi unang-una makapangyarihan siya, no? Kasi chairman siya ng isa siya sa pinakamataas na Napolcom. At ginagamit niya ho yun para mag-social media. Okay, so that is his opinion on the matter, ha? Hindi yan facts. Allegations niya yan na sinampa niya sa ombudsman. Papatunayan niya yan with evidence sa ombudsman na mismo. Okay, pero i-qualify lang natin, hindi yan 100% totoo agad-agad. These are his allegation and he needs to prove that. Okay, kasi baka naman yung mga pro-Kulaong supporters at saka pro-FLM vloggers, biglang paniwalaan na to hook, line, and sinker. Hindi rin, okay? Allegations yan, okay? Ulitin ko, allegation yan. And bibigyan ng avenue na sumagot si Attorney Kalinisan through necessary channels, okay? Doon papasok yung mga technicalidad nito kasi marami nang tume-technical kay Manong Norman, okay? Tuloy natin.
para lang sa akin, para kasuhan ako ng unjust vexation. Napakarami yung problema ng ating bansa. Pero bakit yan ang inuuna niya? Well, siguro eto lang yung pinakamatunog, 'di ba? Kasi nga naging public na yung feud nila because dinamay ni Manong Norman yung allegedly yung yung uniforme ng police kasi doon yung entry point ni Attorney Kalinisan, no? Tuloy natin. Ba't inuuna? Sinampahan ko na po siya ng patong-patong na kaso rito. Ayan, oh, na-discuss na natin yan kahapon, dalawang parts. So, panood na lang po noon. Now, let's move on now to the post of, asan na ba yun? Nawala ito. Ramon Tulfo. Bumuelta si Culaong, sabing gano'n ni Ramon. Dahil sa ginawang pagparada sa kanya sa national media. Naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman si Leo Mangusin alias Francis Leo Marcos laban sa kay Napolcom Vice Chair Rafael Kalinisan. Okay, that's again, bakit siya nagreklamo? Sabi niya kasi 'di ba, meron siyang live. Sabi niya sa live hindi daw siya magdedemanda. Pero bakit biglang nagdemanda? Well, kakarapatan niya naman 'yon. Kahit anong sabihin mo naman dito sa social media, hindi ka naman under oath. Okay, as long as kunyari nag-promise ka na hindi ko nagagawin to as ginawa mo pa rin, nasa sayo 'yon. Pero of course, kung ano yung magiging opinion ng tao doon, labas 'yun sa kakayanan mo, 'di ba? So, at saka siguro kinwalify niya naman yung sinabi niya na yung mga pulis ang hindi niya kakasuhan. Kumbaga, sa tingin ni FLM or ni Manong Norman na kung may sanhi nung kanyang hinanakit ngayon si Attorney Kalinisan yon. And sabi naman ni Attorney Kalinisan na he is very willing to answer. Okay, so, very good, 'di ba? And naglabas na rin siya ng clean hands doctrine na ano ba yung clean hands doctrine? Kung sino ang pupunta sa korte should have clean hands, ganon. So in-invoke niya na agad yon. Pero that's going to be in his counter affidavit, I would assume, 'di ba? So ganun talaga yon. Ganun talaga yung proseso nun, and pupunta siya sa preliminary investigation sa ombudsman kapag pinadala na siya ng subpoena. It's just how the process is, mga lodsa. Sinabi ni Mangusin na biktima raw siya ng pang-aabuso sa posisyon ni Kalinisan, kaya dapat itong managot sa batas. Matatandaan na binatikos ng kapatid kong si Senator Raffy ang pagpapahiya ni Culaong. So, I believe that they are of the same opinion with Senator Raffy na pinahiya si Culaong or si Manong Norman doon sa press con, kasi yun yung wording niya eh. Kasi ako, ang ano ko doon, press con lang yon. Yung may mga nangyaring hindi ka aya-aya, sure, sige. Pero yung pamamahiya, that is their opinion, okay? And yung opinion din niya ni FLM. Sumobra ba? Ako, ang opinion ko doon, it could have been done better, 'di ba? Kunyari, kung si Kalinisan lang yung nagsasalita, siguro okay yon para sa akin. Pero wala nangyari na eh. Gets ko naman eh. Nando na tayo eh. Bakit nga naman si Culaong ay binandera sa social media samantalang yung ibang crime suspects ay tinatakpan yung muka? Well, that is actually, yung napanood nyo ba yung shooter sa Parañaque nung binrun siya? Papakita ko na lang siguro sa inyo para mas maganda. So if you do a little bit of search, kunyari etong latest na balita, pag hinuli yung suspect, tingnan nyo, naka-blur yung muka. Yan yung sinasabi ni Raffy Tulfo na bakit yung iba blurred yung muka, dito hindi. So what's the difference? Hindi ba dapat constitutionally equal tayo in protection, di ba? So that is the reason why medyo may criticism sila kay Attorney Kalinisan. Pero ako kasi confident ako na si Attorney Kalinisan with all his expertise will answer this correctly. So ako, aantayin ko na lang yung answer ni Attorney Kalinisan. Ayoko naman siyang pangunahan. Pero I also understand na meron ding justification yung reklamo nila Manong Norman. Meaning to say, kung ano yung sinulat nung abogado ni Manong Norman doon, that's equally valid. Ang magde-decide lang kung sino yung mas matimbang doon ay yung piskalya ng ombudsman. So please, ganyan nyo po tignan na, kasi wala pa tayo doon sa mga sa hearing proper. Wala pa tayo doon, nasa
batuhan pa lang tayo ng argumento sa piskalya. Matagal pa yan. Siguro abutin to ng 8 months bago ma-resolve or maybe even a year. Kasi nga, ang ombudsman kasi ngayon very busy, 'di ba? May impeachment, may mga flood control and all of this. Hindi naman yung dockets or cases nila sobrang dami. So I just want you to understand how this all works and we have to look at it objectively. Ito yung nirereklamo ng Tulfo Brothers kasi si Ben and si Erwin na lang yung walang entry rito eh. Pero yung dalawa, yan yung inaano nila, pino-point out nila na bakit yung ibang suspect blurred, ayaw ipakita yung muka, ayaw ipakita yung pangalan, pero pag si Francis Leo, binandera. Siguro ang kaya kong rason doon kasi kilala kasi si Norman, di ba? Araw-araw natin siyang napapanood, araw-araw natin naririnig yung sinasabi niya. So, doon pa lang siguro may justification na. Pero aantayin ko yung legal argument ni Attorney Kalinisan kasi yun ang gusto ko marinig. Kasi syempre, abogado yan eh. Alam niya yung ginagawa niya. 'Di ba? Tapos of course, si Manong Norman din. Ayoko kasing makikulaong eh kasi parang ad hominem yung dating nun eh, 'di ba? Si Manong Norman. Kasi I just want you guys to understand kasi ang platform ko kasi dito is number 1, entertainment. Kasi sana pag nag-explain ako na entertain kayo. Number 2 is education, 'di ba? Kasi teacher nga ako eh. So as much as possible binabalanse ko. Of course, minsan nagagalit ako dun sa mga bagay na nangyayari sa social media, pero not all the time. Na most of the time hindi, 'di ba? So dapat kalmalilong lang tayo, 'di ba? So that's the point POV ng Tulfo Brothers. Bakit yung mga ganito, takot-takip, kay Manong Norman, hindi, ganon. So, sa korte na lang nila pag-usapan yan. Let's see kung may nalabag bang constitutional rights sila as ina-allege nila Manong Norman versus kay Attorney Kalinisan. And si Attorney Kalinisan naman, I'm pretty confident na he will answer with legal veracity. Okay? So, okay na yan ha? Wala. Diyan na lang kayo sa comment section magtalo-talo. Siguro, para mas maganda, kung meron kayong criticism din dyan sa akin sa baba, wag naman yung mga kaululan, yung mga boy panghi, move on na kayo doon, pilay, hindi na, yun, hindi na uso dito yon sa community natin. Mag-usap tayo about sa argumento, di ba? Issue, hindi tao. Okay, so, mamaya ulit. Yaga mga lods.